Possible ba mga kapatid na makontrol natin ang atin pong mga kaisipan? Pwede ba natin o kaya ba natin? Yes mga kapatid, meron pong possibility. First, we must feed our mind with the truth. Punuin po natin ang ating mga kaisipan ng katotohanan. Sabi nga po ng Matthew 4:4, people need more than bread for their life. They must feed on every word of God. In Psalms 119, 147, sabi po ni David, I rise before dawn and cry for help. I put my hope in your words, Lord. Yan. How I love your word. I think about it all day long. Yan. Kapag kapagising po pala natin ng umaga at nagbabasa ka na ng salita ng Panginoon at pinuno mo yung sarili, buong maghapon, mga kapatid, isipin mo yung mensahe ng Panginoon. Amen? Psalm 16:7, even in the darkest of night, your teachings fill my mind. Amen? Kaya kahit daw po sa gabi, bago matulog, mga kapatid, hindi yung ating mga post sa cellphone ang binabasa, kundi ang salita ng Panginoon. Amen? Yan. So, upang ma-overcome o ma-control natin yung ating mind, we have to feed our mind with the truth, with the Word of God. Pangalawa, we have to focus our mind on the right things. Philippians 4:8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Yan. Mga kapatid, i-focus natin ang ating mga kaisipan sa mga mabubuting bagay. Doon tayo tumingin, huwag po sa mga negative. Kahit na tayo punong-puno ng mga challenges, look at the brighter side of every challenges you face, mga kapatid. And the last one, I must free my mind from destructive thoughts. Yan. Palayain natin yung ating mga kaisipan mula po sa mga destructive na mga kaisipan. Di ba mga kapatid? Kasi alam po natin, yun pong mga destructive or mga negative thoughts na atin pong ina-entertain sa ating isipan, may masamang epekto sa ating kalusugan. At meron pong masamang epekto sa ating emotion. Meron pong masamang epekto sa ating pag-iisip. Meron pong masamang epekto sa atin pong relationship sa Panginoon. Psalms 119:112, sabi po, I have made up my mind to obey your laws forever, no matter what. See? Si David, mga kapatid, ay sabi niya, kahit na anong mangyari, basta't ako'y susunod at susunod sa Panginoon. Hindi ako mag-iisip ng masama. Hindi ako mag-iisip ng negative. Ang isipin ko lang lagi ay yung makapagluluwalhati sa ating Panginoon. Mga kapatid,